niya at pinapasukan ng mga licensed professionals. Tama. Kanya-kanyang gastos yan at kanya-kanyang gawa ng paraan para lang maka-attend dyan sa mga forum na yan. At karamihan dyan sa mga forum at activities na yan ay walang kwenta. Kadalasan sa mga activities niyan, isang buong araw na forum na wala namang dagdag sa skills and talents ng mga licensed professionals. O nasa na yung pangako ng batas na yan? Bakit hindi pa rin internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Bakit marami nag-a-abroad? O nasan ka na ngayon, Trillanes? Sa listahang ito. At siguro naman po nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may kopya din ang DPWH na ibinigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Yun. Oo, nagkakabo Paano tulog ako. lang ako? At least, Hindi ako makasagad ako. oh, paano isang linggo na hindi ka sumasagot? Ano isang linggo ka hindi nagising? Hindi, dapat igalang mo yung kanilang freedom of choice. Oo naman, totoo naman. Ganun talaga. Igalang din nila yung pagtatampo ko. Oo. Oo. Ginagalang ko naman ang kanilang freedom of choice. Baka lang may gusto Ako na na silang may- iwasan ng mga tanong Yun kung naman. sakasakali. Oo. Naintindihan natin yun. Oo. Mahirap po mga kapatid yung ikay na uubligang magsinungaling Yun na. at magtago ng katotohanan. Yes. Good morning mga kasama. Happy New Year, everyone. Nandito naman si Kuya Goods. So, unang araw, unang taon ng 2026, asahan nyo. Mas matindi ang bakbakan sa politika. Ito yung stage na preparation nila para manira. Kati pa yung ilong natin. So, kaya anong pag-uusapan natin? Kumusta yung New Year nyo? Sa atin, okay lang kahit kahapon magayong natin, yung mata natin. So, eto na. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw itong si Asong Aw-Aw. Si Trilling. Meron naman palang baho. Ano yan? Mamaya ito. Si Congressman Eli ay sasabihin yan. Ethics complaint? Yun lang ba ang panlaban nyo dito kay Congressman Libiste? Kakahiya kayo, no? Pag matutumbok kayo, gagawa kayo paraan. Hindi nyo alam, mas pabor yan kay Congressman Libiste ay ang ethics complaint nyo kasi maisasabulat niya lahat ang mga baho nyo. Ang opisina ni Representative Libiste nag-post ng 2 million cheque na inisyu umano sa kanyang opisina. Naku po, eto na. Meron na magpapatunay na merong 2 million. Woo! Yung ethics complaint na yan, i-enjoy. I-enjoy lang kung gagawin nila yan, i-enjoy yan ni Congressman Libiste para matauhan at lumabas sa mga pangalan ng mga gumagawa at pero yun, nakakabuwisit to. May 300,000 per month ka na, meron ka pang 1M, meron ka pang 2M. Wow! Sarap maging congressman. Kaya naman pala gustong-gusto nila makipagbakbakan dyan sa pagka-congressman. Yan pala ang kikitain nila buwan-buwan. Easy money, no? At Vince Dizon, sumunod na sa script ni BBM, may plano tumakbo sa 2028. Yan, naku, mamaya sa dulo ng ating video. Simulan natin dito kay yung nalalaman nito ni Kong Eli kay Trilling. Mga boss, alam nyo ba na may isang malaking scam na dumadali sa milyon-milyong mga teacher, nurse, at iba pang mga profesional? At ang utak sa scam na to ay Nako walang ka. iba kundi si dating Senador Antonio Trillanes. Nako Ang scam po. na tinutukoy ko dito mga boss ay yung Continuing Professional Development Law of 2016. Ngayon ipapaliwanag ko kung bakit ito naging isang scam. Noong 2016, naisabatas yung Republic Act 10912 o mas kilala natin sa Continuing Professional Development Law. Ngayon sa unang tingin, okay naman yung objective ng batas na to. Gusto ng batas na to na gawing internationally competitive yung mga teacher, nurse, engineer, architect at iba pang mga licensed professionals dito sa bansa natin. Sino ba nga ayaw na maging internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Tama nga Gusto naman. natin lahat yun. Ngayon, para daw mangyari yun, sabi ng batas na to, kailangan daw umattend ng mga licensed professionals natin ng iba't ibang mga training gaya ng forum, seminar, at iba pang activities na mag-i-improve ng kanilang skills, talents, at iba pang mga qualifications. Ngayon mga boss, para matiyak na natutupad tong batas na to, nakasulat sa Article 3, Section 10 na mandatory sa lahat ng licensed professionals ang CPD
bago sila makapag-renew ng lisensya. Ngayon, may required number of CPD units ang bawat propesyon na dapat makuha bago sila makapag-renew ng kanilang PRC license. Dito na papasok yung scam part, mga boss. Kakakuha ka lang ng CPD units mula sa mga CPD accredited institutions na nagpo-provide ng forum, seminar at iba pang mga activities. At hindi libre yan, mga boss. Bawat seminar, bawat forum at bawat activity, libo-libo ang kailangan na gastusin ng mga PRC licensed professionals para lang makakuha ng kakaunting CPD units. Nako po. Puta, magkano ba yung sahod ng mga teacher at nurse at iba pang mga licensed professionals? Hindi naman din yan sagot ng mga kumpanya at pinapasukan ng mga licensed professionals. Tama. Kanya-kanyang gastos yan at kanya-kanyang gawa ng paraan para lang maka-attend dyan sa mga forum na yan. At karamihan dyan sa mga forum at activities na yan ay walang kwenta. Kadalasan sa mga activities niyan, isang buong araw na forum na wala namang dagdag sa skills and talents ng mga licensed professionals. O nasaan na yung pangako ng batas na yan? Bakit hindi pa rin internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Bakit marami nag-a-abroad? O nasaan ka na ngayon, Trillanes? Bakit Yan. pagdating sa bagay na to, tanggal yung angas mo, tanggal yung yabang mo? Bakit tayo mong pag-usapan tong sekreto mo? Na ikaw Yan. ang gumawa ng batas na nagpapahirap sa mga PRC licensed professionals. Tapang ka lang pala pag hindi teacher, nurse, architect, engineer at ibang licensed professionals yung kaharap mo. Tatakbo ka pala na mayor ng Caloocan sa 2025. Hindi pa ayan, mayor ang Kaya natalo ang mama eh. Pero ito kasi matagal na to. Siniwalat ito. Pero balik tanaw tayo. Oo. Mama, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, meron naman palang matinding baho. Diba? Doon tayo eh. Ito tayo. Isipin mo, babatikos ka. Okay lang kung wala kang baho eh. Umaalingaso ho yung bantot. Hindi masikmura ng mga professional teachers, nurses, at kung ano-ano pa mga profesyon. Ang nabibiktima nito. Nino? Nababanggit na pangalan. Sino ba yan? Ayan lang naman yung laging bumapatikos sa mga Duterte na si Trilling. Balik tayo sa usaping libiste. Ano ang mga bagay-bagay na may babalita ngayon? Nakakawindang ano? Nakakawindang. Bakit? Oo. Wala na ho silang ibang ginawa. Kundi ngayon ay birahin si Congressman Libiste dahil nasisiwalat. Ngayon, sisiwalat sila. Kasi umuugong-ugong yung 2 million. Ngayon yung 2 million, ano ba yung usapin sa 2 million na yan? Opisina ni Kong Libiste, nag-post ng 2 million check. Kinwestiyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang nasa 18 bilyong pisong budget ng Kongreso para sa maintenance at operations sa taong 2026 No. na hindi raw kailangan resibuhan, kaya posibleng magastos lang kung saan-saan. Bukod pa yan sa unang aligasyon ni Leviste na may 2 milyong piso umanong Christmas bonus ang mga kongresista, bagay na itinanggi na ng ilan niyang kasama. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pinost ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa social media ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga tseke. Inisyuan niya ang mga ito sa opisina niya hanggang Oktubre 2025 para aniya sa sahod at MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng Kongreso. Sabi ni Leviste, bahagi ito ng anyay masikretong 18 billion pesos na MOOE. 18.58 billion pesos yung MOOE fund ng Kongreso sa 2026. Mas malaki pa nga sa 2025. At walang breakdown saan ito napupunta. Humingi nga po ako at kinausap ako na wag nang magtanong tungkol dito. Wala pang debate. Bakit natin itinaas pa ang MOOE fund? I-divide po natin ito sa 318 congressman, baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Kada At, taon. kada taon po. Sabi ni Leviste, hindi kailangang resibuhan ng MOOE, kaya pwede raw magdesisyon ng kongresista kung paano ito gagastusin. Kasali po dito yung kuryente, yung tubig, yung bond paper ng house. Pero sa 2026 budget, initially, mga 10 plus billion siya, tapos naging 18 billion, itinaas po ng 7.8 billion. Ibig sabihin, yung itinaas na 7.8 billion,
mga 24 million per congressman ba yan? Yun po ay pwede natin sabihin yung discretionary o yung hindi naman utilities and expenses ng Kongreso. Ayon kay Leviste, makukumpirma niyang may natatanggap na nasa 1 milyong pisong MOOE kada kongresista buwan-buwan. Bukod pa raw ito sa 1.5 milyon pag Oktubre, pagkapasa Grabe. ng national budget at sa 2 milyon pag Disyembre. Ito naman po ay siguro hindi pa nga sapat para sa mga gastusin ng mga congressman para sa ating mga distrito. Yung mga district office funded din po. Kaya in fairness po, kailangan talaga ang budget na ito. Pero ang panawagan ko lang, maging transparent tayo saan ito napupunta. Kasi kumpara sa budget ng mga ahensya, yung sarili naming budget sa Kongreso, parang ito po ang pinaka closely guarded secret ng buong budget. May mga tumawag na raw sa nanay niyang si Senador Loren Legarda para pigilan si Leviste na magtanong ukol sa pondong ito. Paglilinaw naman ni Leviste, hindi lang Kongreso ang may MOOE, kundi pati ibang ahensya ng gobyerno. Nako. Pero sabi ni BICAM Committee Member at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, walang irregularidad sa mga checking inisyu kay Leviste at hindi ito Christmas bonus. Alinsunod daw ito sa batas, naka-audit at dokumentadong disbursements na natatanggap ng kada miyembro ng Kamara para bayaran ang mga sweldo nila at para masigurong tumatakbo at nakakapagserbisyo ng maayos ang mga district offices nila. Bumaba rin aniya ang budget ng Kamara sa 27.7 billion pesos para sa 2026 kumpara sa 33.7 billion ngayong taon. Wow. Nasilip pa yung pagbaba ng budget nila, no? Wow, maawa ka sa taong bayan, no? Gamitin nyo yung tama, sa tama, ha? Yung mga nakukuha nyo milyon-milyon. Ipamigay nyo sa taong bayan. Sa taong bayan naman yun, eh. Diba? Sobra naman. May 300,000 ka na per month. Meron ka pang 1 million. Meron ka pang 2 million pag December. Ang sarap maging congressman. Kaya pala itong mga ito, eh, sabik na sabik manalo. O agaya Maynila, di ba? Talo na. Tinambakan ng 1,000, nanalo pa rin. Yung pala ang hinahabol ng mga congressman, ano? Bayad ka na ng 300, meron ka pang milyones na makukuha. Sarap buhay. Oh, dahil sa sa salita ni Congressman Leviste, umalma ho sa kanya itong si Kokey na banta sa ethics complaint. Eh sabi niya, edi mas maganda para maisiwalat ko lahat-lahat. Lahat-lahat ng mga nalalaman niya. Unahin natin ang balitang ito. Congressman Leandro Leviste sa posibleng pagsasampa ng ethics complaint laban sa kanya kaugnay ng Cabral Files. Sa programang The Big Story ng One News, sinabi ni Leviste na matutuwa pa siya kung sasampahan siya ng reklamo. Magkakaroon daw siya ng pagkakataong ilabas ang baho ng Kongreso. Kabilang daw dyan ang pagtanggap ng ilang kongresista ng 2 milyong pisong Christmas bonus bago ratipikahan ng budget. Itinanggi na yan ng ilang House leaders. Nag-ugat ang planong pagsasampa ng ethics complaint laban kay Leviste sa pwersahan niya manong pagkuha sa Cabral Files, bagay na nauna ng tinanggi ni Leviste. If I can share with you a secret that it's better for them not to know, I enjoy the idea that they will file an ethics case because then I'll be able to air all of Congress's dirty laundry with them in public. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob Di ba? Woo! May lalabas niya ang dapat niyang ilabas. Mas maganda ngayon, eh. Di ba? Para masiwalat lahat. Kita nyo, ito palang mga kongresista na ito, kumakamal ng mga milyones. Di ba? Yan ang totoong leader. Transparency, hindi kagaya ni Boy Kahit Paul. na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ang corruption. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman paginiwalaan ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung
file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong ay wag tayo magpa-divert ng attention sa tunay na question ng laman ng file. Kumalat po yung video, yung CCTV video, pati po yung larawan na may paper cut, na sugatan daw po. Ano po ba yung katotohanan po dito sa dokumento? Bagamat hindi malinaw doon sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, pilitan dahil wala naman CCTV sa loob, pero sa labas naman medyo maayos naman ang inyong usapan. Okay naman kami ni Undersecretary Cabral dahil naglalakad kami at hawak ko yung papel at dinidiscuss nga po namin. And I vehemently deny any allegation of days to even reply to my initial Facebook post. I've also been saying since November in public that I have had these, and I've also been discussing with him since September the public release of these files. And ang katotohanan po kasi maraming mga kumakausap sa akin at sa kanya Yan. na wag ilabas ang mga files na ito dahil marami pong mga taong nakapangalan sa listahang ito. At siguro naman po nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may kopya din ang DPWH na ibinigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Yun nga eh. Saka itong si Boy Paus ay tahimik ngayon. Ilang araw na. Ilang araw na nananahimik. Nung una, ang yabang-yabang, ICI, transparency. Pero ngayon, no show ang mama. Kaya mamaya makakarinig kayo ng isang sample video na talagang binabatikos na siya. Binabatikos yung katahimikan ni Boy Paos. Huwag ganun. Sobra niyong kinawawa ang taong bayan. Sobra. Dapat nga mas matanggal na yung mga nai-issue ng mga congressman na tumatanggap ng 2 million, 1 million. O yung mga nai-issue sa flood control project, naku po. Ghost project, naku po. Wala na. Pilipinas, kailan ka pababangon? 2026 na. So, first day ng taon. Ngayon, maniwala kayo sa akin. Bilang lang kayo 1 araw, 2 araw. Maingay na naman sila sa impeachment. For sure yan. Maingay na naman sila. Maglalabasan ng mga bayan-bayan dyan. At yung mga bayad-bayad dyan. Sisimulan yan ni Aw-Aw. Bayad-bayad eh. Hindi na lalayo yan sa mga bayan-bayan. Sila naman yung mga bayad-bayad. Tuloy. Opo, yung insidente na yun, sir, kailan po yun naganap? September 4. Oo, tapos ngayon lang sila nagsabi na merong ganun na parang sapilitan na pagkuha. Tama po. Opo. Sir, yung pagpunta nyo po doon, nagpaalam po ba kayo muna? Nagsabi ba or nag-usap ba kayo ni Secretary Vince na pupunta ko dyan sa opisina, hihingin ko yung kopya, or kausap niyo po si Undersecretary Cabral, o diretso na kayong pumunta po doon? Nag-set po ako ng meeting through Director Alex Bote sa opisina ni Yusek Cabral. And actually, nung June 11, nandun din po ako to meet Yusek Cabral, and binigay niya sa akin yung kanyang high-level budget allocation formula na ang tawag po niya ay kanyang baseline budget managed o BBM formula, kung paano na-compute niya yung 401 billion pesos allocable budget per congressional district. Nagsulat din po ako sa kanya a month later asking for the detailed breakdown ng mga budget allocations na ito. At nung na-appoint si Sec Vince September 1, naisip ko na baka kung noon hindi ito ibinibigay ni Secretary Bonoan, mas may chance ngayon. Kaya naisip ko na pupunta that day. And ako po ay nagpapasalamat na nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung maaring ibigay sa akin. Tapos nag-call back din po si Sec Vince. At ang sinabi po ni Sec Vince, okay na ibigay sa akin in the spirit of transparency. Sabi ko nga po kay Sec Vince, maganda kung isa publiko natin ito. At sabi niya, oo, isa sa publiko nga niya. Kaya ko nga din, hindi ito ginawa sarili ko dahil ang expectation ko, mas maganda, DPWH ang gumawa. And I believe nung September, mas idealistic pa siguro si Sec Vince, pero siguro marami nang kasing mga napagkasunduan siya in terms of what
he can and cannot do to remain in his position. Kasi siya naman po ay nandyan lang at the pleasure of his appointing authority. Kaya wag natin pong sisihin si Sec Vince personally at mahirap po ang kanyang posisyon. Kaya minsan baka hindi siya pwedeng magsalita ng totoo. Opo, Yun lang ang pangit. Hindi, kailangan di ba sabi niya transparency. At saka, kung siya ay napipigilan at meron siyang kwinta sa leeg o hatak-hatak ang kanyang leeg, napakapangit naman nun. Ano? Huwag sila magyayabang na transparency. Kung hindi naman nila nilalatag sa taong bayan, kung ano yung totoo. Di ba? Buti nga, nandiyan ka Congressman Libiste, nalaman ng taong bayan na meron palang ganyang amount na natatanggap ang mga kongresista. Walang idea ang sambayan ng Pilipino, blanco sila. Kaya mas maganda, isiwalat mo lahat, kasi galit ho ang taong bayan. Nagpapaandar sila, yung script nila, parang, wala na. Dahil una, ang tapang-tapang, sabi ng Panggulo, may makukulong, wala pa rin. So ngayon, hinahanap ng taong bayan, sa script ni BBM, may plano tumakbo sa 2028. Alin? Naku, ano kaya yun? Ngayon, intindihin ko lang si Vince Dizon, baka may pinagdadaanan din. Oo. Kung bakit hindi natin makausap ngayon. Kung bakit medyo mailap siya ngayon. Medyo, kapansin-pansin, mailap siya ngayon mga panahong ito. Dati-rati, 2.5 niya, di ba? Paano 2.5? Ano ibig sabihin nun? Readily available. Yun ba yun? Araw-araw. Kapag 2.5, ayun ang ibig sabihin nun? Meaning, mabilis. No? Always Madali, there. madali. Always there Ngayon kapag kailangan. Ngayon po, iwas muna siya. Ang balita natin, gusto raw mag-detox. Ha? Detox from what? Siguro ako, iniisip ko, kung ikaw rin si Vince Dizon sa mga panahong ito, mahirap yan kung sa kalooban mo, gusto mong isiwalat ang lahat na nalalaman mo. Oo. Tapos hindi po pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng gawin kasi Alanganin ka rin kung kasi may gagawin mo. script kayo Aray ko po. Oo. na gustong sundan. Hindi, kasi Ito lang naman kaisipan na maaari pong isipin ng iba ako naman, na meron kayong sinusunod na script. hindi ko masyadong iniisip yung script. Ako, medyo nagtatampo ako kay Sec Vince. Bakit? Kasi ba naman, pag tayo, hindi na kay Sec Vince, maging sa ibang kawani ng gobyerno na gusto natin makausap dito. Kasi halimbawa, hihingiin natin yung kanilang opinion on certain topics. Oo. Hindi sila papayag pag sa atin. Tapos makikita ko sa ibang programa, nandoon sila. So nagtatampo ako. Bakit ganun? May gusto lang naman, ayaw lang naman itatanong natin. Mas maaga lang ng kaunti, mas maaga lang naman kayo magigising. Pero ganun lang, same lang naman yung question namin Oo, so sana kung kayo pumapayag sa iba, pumayag din naman kayo sa amin. Hindi ko maiwasang magtampo Parang pag ikaw, kunwari may-message kita, tapos hindi ka nagre-reply sa akin, di syempre magtatampo ako. Di ganun din nararamdaman ko sa kanila. Baka mong tatampo ka agad. Oo, nagtatampo Baka naman tulog ako. lang ako. At least, Hindi ako makasakit, tulog ako. paano isang linggo na, hindi ka sumasagot? Ano isang linggo ka hindi nagising? Hindi, dapat igalang mo yung kanilang freedom of choice. Oo naman, totoo naman. Ganun talaga. Igalang din nila yung pagtatampo ko. Oo. Oo. Ginagalang ko naman ang kanilang freedom of choice. Baka lang may gusto Ako na na silang may- iwasan ng mga tanong Yun kung naman. sakasakali. Oo. Kaya naintindihan natin yun. Oo. Mahirap po mga kapatid yung ikay na uubligang magsinungaling Yun na. at magtago ng katotohanan. Alam niyo, ang tao naman kasi, may tayo namang lahat may budhi, di ba? Kaya nga sa drama, laging ganyan ang mga dialogue Wala kang budhi. Sa mga drama, right? Yung mga nag-aaway, Oo. Tagal ko na. wala kang konsensya. Hindi ko malaman kung saan ka mahuhugot ng... Kapal na mukha. Kapag ka naman, kapag kasi- na mukha naman kaagad ito. Hindi, kasi ganun ang mga linyahan sa teleserye. Di ba? Ang kapal na mukha mo. Ano mo talagang gawin sa akin? Lahat naman binigay ko sa iyo Wala kang budhi. Napakaitim ng budhi mo. At least may budhi, may itim lang. Oo. Di ba? Mahirap. At saka, ang pinakamahirap din po naman sa panig po ng mga gumagawa ng panayam ay yung alam mo na yung kinakapanayam mo nagsisinungaling sa iyo. Di ba? Yan na. Alam mo na may itinatago siya, pero wala kang magagawa. Hanggang doon ka lang Hindi ka pa pwedeng magalit, hindi mo pa pwedeng dikdikin kasi nga hindi magiging maganda ang dating. Hindi po ba? Ganun din po naman yung binabalanse lang po natin ito. Oo. Pero alam mo. Igagaalang natin kung ayaw nila o kaya naman sa sadya pong umiiwas sa mga direktang katanungan. Halimbawa, Oh, ayan, sample. Sampulan mo. Birahe. pararating mo lang gacha, Oh, birahe. Para may baon ng mga nakikinig sa atin over the weekend. May baon na gigil. Hindi nila makalimutan. Pagbalik sa Lunes, gigil pa rin sila. Hindi ba? Tama. Oh. Mahirap nga para kay Sec Vince nga. Oo din. naman, naiintindihan natin si segments. But segments again, we Kasi nga ito nakailang
nakailang interview na po si Leandro Leviste, yung kinatawan po ng unang distrito ng Batangas. At lagi niyang sinasabi, maganda tanungin niyo si Secretary Vince, maganda DPWH, sila ang dapat, bla 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 bla. Tuloy-tuloy yun, consistent yun. Pero nakabibingi ngayon ang katahimikan ni Vince Dizon. Yung, Pansin po ninyo. Kasi usually, react agad yan eh. Doon sa aligasyon na may mga USEC daw ho, na mga mailing sa mga contractors, react agad. Doon po sa mga usapin po ng mga proyekto po na nadidiscover ngayon na may mga problema po sa iba't ibang mga lugar, reaction kaagad. As a matter of fact, sa ICI, di ba, yung mga galaw ho doon, akala mo taga-ICI din siya kung magsalita siya, di ba? Kasi nga, siya po ay mabilis mag-react sa media at magbigay ng panig ng kagawaran at ng gobyerno. Pero ngayon, kapansin-pansin po ang kanyang katahimikan. yeah. Eh baka nga din po, holiday season o Pasko, at gusto niya ho namang magkaroon muna ng peace of mind, parang mali, no? Magkaroon ho muna ng parang pause. Kasi peace of mind, mahirap hanapin yun. Totoo yan. Lalo hindi na yan. kung marami kang alam. Yun. Lalo na, kung doon sa binabanggit na Cabral Files ay may totoo nga na mga cabinet secretary na kasama sa mga Agoy. proponents. Yan. Laruhin ko lang, mga kapatid. Okay. Birahe. Ayoko na tuloy. Sige na, ituloy Hindi, mo. ayoko na. Pero ito Hindi, naman, ayoko na. itatago na yung papel niya. Hindi, I-share ayoko mo naman sa amin, nalalaman mo. Kakasabi mo lang eh. Ayoko Mahirap na. yung may alam ka. Ayoko Ikaw naman. na. Bakit? Sabi ko lang birahe. Nagtatampo na ako. Ba't ka naman nagtatampo sa akin? Eh, Lagi parang naman ako. lumalabas dito, uto-uto ako eh. Hindi yan totoo. Eh, dito, ikaw lang uto-uto eh. Hindi. Tuloy mo yan. Mas okay. Tayong dalawa na, uto-uto. Oo, para mas cute. Birahe. Oh. Ha? Anong, share mo yung mga nalalaman mo naman. Oo. Meron ka bang alam na di namin alam? Ha? Mm. Hindi, again, mga kapatid, palagay ko dapat po talaga dito maging matalino po tayo sa mga pangyayaring ito eh. Una, asan na si Saldinho? Yan. Pansin po ninyo na nahimik si Saldinho. Nahimik. Wala na siyang anuman pong installment doon sa kanyang vlog. Mm. At yan po ay sa gitna daw ho noong pagkakansila ng kanyang pasaporte at pagkakaroon daw po ng warrant of arrest daw. Pero ngayon, wala na po. Pati ho si Pangulong Junior, tahimik na rin kay Saldinho. Wala na po. Lahat sila tahimik na kay asan na si Saldinho? Maliban doon sa balita na naguhukay daw ng 5 palapag na basement. Napurnada nga, yung paghuhukay. Nasa na siya? At saka yung sinasabi na may pakukulong, Oo. may makukulong Mm-mm. bago Wala na. magpasko Oo. at wala silang Merry Christmas. Parang hindi ho talaga nangyari yun. Obvious ba? Mm-mm. So, Merry pa rin ang kanilang Christmas. Naniningil na yung mga napangakuan. Hindi ba? Hindi mo naman. Siyempre, if you say something and you promise that you'll do it, you should do it, Mhm. Mr. President. O, Hindi po sige. ba? Mahirap So, naman mangako na mangako eh. Yung 20 bigas nga eh. Alam mo yung 20 Pinalipas na nga bigas, natin ang eh. problema dyan, mga kapatid, ha? This is Oo. ridiculous. Birahe! Opo. Mga Anong problema doon? Ha? Bukod sa lasa nun. Anong problema? Hindi. Oh. Sabi nga ni Professor Teodoro Mendoza, ang ibinungan niyan ay kasawian ng mga rice farmers. Ano ang sinasabi niyang bunga niyan? Oo, yung isyong yan. Hindi na bali ho yung kinabukasan po ng ating mga magsasaka, basta lang daw po matupad yung ipinangako na hindi naman doable at nagbunga lamang po ng malaking subsidiya mula sa pera ng bayan. That's another Ang issue. kawawa ho dyan, yung farmer, kagaya ng sinabi ni Manong. Oo, binibili ng palay ng halagang 8 na lang. 'Di ba? Gobyerno ang bumibili. Dahil niyabang si 20 pesos na kilo ng bigas, nagsaber ay mga magsasaka. Kaya ho, nag-iyakan ng magsasaka dahil binhi pa lang, abono pa lang, lusaw na ang kanilang puhunan. Paano ka makakabawi? Bibilin sa'yo ng 8, pinakamataas 10. Diba? Dapat maging ano ba, give and take. Bibilin mo sa akin ng ganito. Dapat, kung nagyabang-yabang ka, ay pinunduhan mo na lang yan. Para saan? O, bibili mo ng mga 18. Bibenta mo ng 20. Tubo ka lang ng 2. Hindi timawa ka din no? Bibili ng 10, bibenta nila ng 20. Tububo pa sila. Kawawa ang mga namuhunan. Di ba? Ano pa ang mga usapin ngayon? Oo, sabi ko nga sa inyo, tataas at lalakas pa ang usapin sa politika. Bakit? Preparation na ito eh. Ito yung stage na preparation.
Dito nalalabas yung mga taga-bayadan, yung mga taga-atake, yung mga troll farm. Sisimulan na nila yan this week. Ang pinaka-main na issue ngayon lalabas dyan, impeachment. Maingay yan hanggang doon sa lumabas yung February 6. Sisimulan nila yan. For sure yan. Off topic na naman dito kaya sa issue ni Cabral. Masasapawan na naman yan. Pero tandaan nyo, lahat ng mga yan, dapat huwag niyong kalimutan yung flood control issue. Walang nakulong. Yung pangako, wala. Bagong taon na, wala. Ano nangyari? E di, sorsuela lang lahat. Sabi ni VP Sara, sorry. Lahat yan sarsuela. Wala kang magiging, walang magandang patutunguhan itong mga issue na ginagawa nila. Merong lalabas na issue, tatakpan yung isang issue. Pag pumutok yung issue, gagawa ng panibagong issue. Pinaka-main na dito, nakaw. Ubusan ka ba ng bayan? Bakit? Hindi ho nababatikos yung pinaka-main issue. Natabunan na. Sino ang gumawa niyan? Sila din. Diba? Yabang-yabang nila mag-transparency. Wala naman palang saysay. Happy New Year ulit sa mga kaibigan, kasama at subscribers natin dyan all over the world, all over the Philippines. Happy New Year. More blessing to come. At sa ating lahat, iwas tayo sa anumang kapamakan at anumang sakit. Hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye. At huwag mong kalimutan, mag-subscribe kung bago ka lang. At notification bell, i-hit nyo dahil yan ang magbibigay sa inyo ng video natin araw-araw. Hanggang sa muli, bye-bye.